Ngayong malapit na magsisimula ang unang episode ng anime adaptation ng Fairy Tail 100 Years Quest ay ipagpapatuloy na rin natin ang mga ilusyon at nakakapanabik na mga kaganapan sa chapter 159 to 160 manga review ng Fairy Tail 100 Years Quest. Sa pagkikita nga nila Ersa at nitong second commander ng Dark Guild Fire Emblem na si Wade ay naitanong naman ni Ersa kung may maitutulong nga ba siya. Subalit bigla na lang ipinalabas ni Wade ang isang mabigat at mismong nag-aalib na espada na ikinagulat naman ni Ersa dahil nasa isang nayon nga raw sila. Sabay pagtataka pa nito na makita niya nga ang sandata nitong kalaban. At habang naganda nga umatake itong si Wade sa ating bida ay ika naman ni Ersa na kahit na hindi niya nga kilala itong lalaki ay kung handa naman itong labanan siya ay wala nga rin siyang magagawa kundi humanda nga rin daw itong matalo. Sabay pag-equip niya nga ng kanyang armor. Bigla nga ibinagsak ni Wade ang mismong mabigat at nag-aalib na sandata kay Ersa. Ngunit buti na nga lang din ay agad ding nakadepensa si Ersa. Habang nagtatakbuhan na nga itong mga tao ay patuloy pa rin sa paglalaban ang dalawa gamit ang kanilang mga matitinis na sandata. Subalit hindi na nga nakayanan ng espada ni Ersa na labanan itong sandata ng kalaban kaya tuluyan nga itong nawasak. Sa pagkabigla nga ni Ersa sa nangyari ay agad na nga rin siyang nakadistansya. At gayon na lang din ang pagbago ni Ersa gamit itong Fire Empress Armor ay agad-agad na nga rin sumugod ang kalaban sa ating bida. Subalit nag-ipon nga lang ng lakas si Ersa upang dipinsahan ang kanyang kalaban. Habang sa isang mahigpit na pagharap ng dalawa ay nang bigla ngang umatake ng isa pang mabilis at pagpapalabas ng malakas pa na apoy itong kalaban sa kanyang espada ay buti na lang din ay nakaiwas at nakadepensa pa rin si Ersa. At nang dahil nga sa nangyari ay napatanong na nga lang si Ersa kung sino nga ba talaga itong kaharap niya. Payag naman itong lalaki na napakagaling nga raw ni Ersa kaya hindi nakapagtataka na number 1 nga raw itong ating bida sa lugar ng Ishgal. Subalit hindi naman sumang-ayon si Ersa dahil mas marami pang nga raw mga tao na magaling din na tulad sa kanya. Tuluyan na nga napakilala itong lalaki sa ating bida na kung saan siya nga raw ang number 1 na magaling sa pakikipaglaban sa kontinente ng Giltina. Tanong naman uli ni Ersa kung ano nga ba ang sadya nitong lalaki sa kanya. At sagot naman nito na gusto niya nga lang naman na malaman kung sino nga talaga sa kanilang dalawa ang pinakamalakas. Ngunit umayo naman si Ersa na makipaglaban sa kanya. At dagdag pa ng ating bida na ang sandata nga na gamit niya ay hindi para alamin kung malakas nga siya, kundi gamit nga ito para protektahan nga ang kanyang mga kaibigan. Napahanga naman si Wade sa sinabi ni Ersa, subalit hindi na nga raw matatakasan ni Ersa na makipaglaban kung ang mismong labanan na nga raw ang siyang susugod sa ating bida. Payag naman ni Ersa na hindi naman siya tatakas sa labanang ito at wala din siyang interes na alamin kung sino ang pinakamalakas sa kanilang dalawa. Subalit handa naman siyang lumaban kung sino nga ang gustong umarap sa kanya. Balikan naman muli natin ang iba pa nating mga bida dito sa Bikak Salon. Nagmamakaawa nga sila Lucy at Gray na sabihin nga raw sa kanila nitong lalaki kung alam nga nito kung nasaan nga mismo ang kastilyo ni Ignia. Habang mas nababahala nga itong matanda sa gusto ng ating mga bida ay nagtataka naman si Happy kung bakit hindi pa nga nakabalik si Natsu. At gayon na lang din ang pagtataka ni Windy. At hanggang sa may naamoy nga si Windy ng mga apoy na parang may nasusunog nga raw. Kaya naman tuloy na ngang lumabas si Windy dahil sa pagkabahala. At mas nagulat pa nga siya ng paglabas niya nga nitong salon ay bigla na lang siya napunta sa gitna nitong kagubatan. Sa pagkabahala nga ni Windy kung saang lugar nga siya napadpad ay kahit saan-saan na nga niya hinanap ang dating salon. Pagkatapos nga ay nabigla na lang siya nang may narinig nga siyang tumatawa mula sa kanyang likuran. At wika pa nito na wala nga rong ibang mga tao ditong gubat. At mas nagulat pa nga si Windy nang sa paglingon niya nga at nakita ang isang kahawig ng bulaklak na ito nga mismo ang nagsasalita. Gayon na lang din ang pagkabahala rin ni Lucy nang bigla nga rin siyang naiwalay sa kanyang mga kasama at bigla nga siyang lumilitaw. At nagsalita na rin itong isang jello na ito nga ang dahilan sa paglitaw ni Lucy at nagagandahan pa nga ito sa ating bida. Habang hindi nga may pinta ang naging reaksyon ni Lucy ay tawang-tawa naman itong si Raj na makita niya nga ang ating mabida na naguguluhan sa mga nangyayari na siya nga rin mismo ang punot-dulo nitong mga ilusyong apoy at mahika na kanya nga lamang ginawa base sa kanyang mga paboritong karakter sa mga manga series na walang iba kundi sila Nakajima, Grip at ang isa pa nga ang siyang naging kaharap ngayon ng ating bida na si Gray. Habang napadpad at nababahala nga rin si Gray nitong lugar ng mga niebe ay napalingon naman siya bigla ng may isang tao ang sumagot sa kanya na ito nga raw ang mismong mundo ng demonyo at makikita nga natin na ang mismong karakter nga na ginawa ni Raj na kaharap ngayon ni Gray ay walang iba kundi si Hensan na mula nga sa manga series na Didrak.
Sa pagpapatuloy nga ng mga ilusyong harapan ay nagtataka naman si Gray kung bakit may parang tingang aso nga itong naging kaharap niya. Sagot naman itong si Hinsan na isa nga siyang lobo. Gayunpaman bigla naman bumalik ang pag-alala ni Gray kung bakit nga nawala ang mismong Nayon at pati ang kanyang mga kasama. Subalit wala na ang pakialam itong lalaki at bigla nga siyang nagpalabas ng kanyang sandata at mabilis na sinugod nga ang ating bida. At doon nga ay biglang may ice na tumama nga mula sa dibdib ni Gray. At habang nagtataka nga si Gray sa nangyari ay isang serious style camellia naman ang inihanda nitong kalaban at agad itong binuhos sa ating bida. Habang pasugod nga ang mga atake ni Hinsan kay Gray ay naganda naman ang ating bida ng isang Ice Make Ice Bringer kaya naman naabutan pa nga niyang dumipensa sa atake nitong kalaban. Nagtaka naman itong naging karap niya kung bakit nakagamit nga si Gray ng isang Ice Make na sandata at ganun din naman ang pagtataka ni Gray dahil kapareho nga sila ng Mahika. Balikan naman natin muli ang habulan sa pagitan nila Windy at nitong ilusyong bulaklak. Payag pa nito na hindi nga raw siya dapat katakutan ni Windy sabay pagpapakilala pa niya na siya nga raw si Nakajima na isa sa mga karakter ng Grave Master. Habang patuloy nga sa pagtakbo si Windy ay nagdadalawang isip pa nga siya kung isang kalaban nga ba raw ito. Subalit gumamit na rin siya ng kanyang Sky Dragon's Roar at naihipan niya nga itong mismong bulaklak. Pagkatapos ay umiyak naman ito dahil natanggal nga raw ang isa niyang balahibo. Sa pagitan naman ng irita ni Lucy sa isang jello na gusto nga raw nitong makayakap ang ating bida. At habang tinitigan nga nito ang mga dibdib ni Lucy na gusto nga raw nitong gawing hinog ng mga prutas ay agad na nga itong sumugod at yumakap nga sa ating bida na gayon na lang din ang pandidiri ni Lucy. At dahil nga sa nangyari ay agad naman itong hinampas ni Lucy. Patuloy pa rin sa pagtawa at pag-aliw itong si Raj habang tinatanaw ang ating mga bida dahil nagsiseryoso nga raw itong labanan ang kanyang mga ilusyon kahit na hindi naman talaga ito totoong mga kalaban. Mula naman sa loob nga nitong salon ay nakita at nabigla naman sila Carla at Happy na makita nila ang mga apoy na nakaharang nga sa pintuan ng salon. Payag naman itong may-ari na ito nga raw ang ilusyong Mahika ng isang miyembro ng Dark Guild Fire and Flame na si Raj. At kung hindi nga raw malaman ito ng ating mga bida ay siguradong masusunog nga raw sila nitong mga apoy. Kaya naman plano nga ni Carla na tulungan nga nila ang kanilang mga kasama. Payag pa uli nitong lalaki na hindi nga raw basta-basta matatalo ng dalawang pusa itong si Raj. Subalit malakas naman ang loob nila Carla at Happy na labanan nga itong si Raj dahil isa nga rin daw silang mga wizards. Habang patuloy nga sa pagharap ang ating mga bida laban sa mga ilusyong Mahika ni Raj ay lumabas nga sila Carla at Happy sa kabilang pintuan. Nang wala nga silang makita sa ibaba ay lumipad nga sila upang maghanap sa taas. At ayun nga ay nakita nga nila itong si Raj na walang humpay sa pagtawa. Habang nagplano nga sila kung ano ang kanilang gagawin ay balikan muna natin ang harapan nila Gray at Hinsan. Nababahala nga si Gray dahil napakalamig nga raw nitong lugar at Mahika na ginamit niya kanina. At sagot naman ni Hinsan na mas malamig nga rin daw ang mismong sugat na nakuha niya. Subalit mainit naman daw ito ika pa ng ating bida. Habang hawak at sinusubukan naman ni Lucy na wasakin nga itong jello ay nagtataka naman siya na bakit hindi nga raw ito mawasak at napakainit nga raw nito. Sa mga oras ding iyon ay bigla naman sumigaw si Windy sa kanyang mga kasama na ilusyon nga lamang daw lahat ng kanilang mga nakikita. Kaya naman parang napansin na nga ito ng ating mga bida. Gayunpaman isang malakas na sipa nga ang hinatol nila Carla at Happy sa kalabang si Raj. At habang pabagsak nga ito sa lupa ay nawala na rin lahat ng ilusyong Mahika sa Nayon. At nang makita nga ito ng ating mga bida na pabagsak patungo sa kanila ay sigaw naman ni Carla na ito nga raw ang siyang nagsimuno nitong mga ilusyon. At nang malaman nga ni Gray ang katotohanan ay bago pa nga tuluyang mabagsak ang kalaban ay naghanda nga si Gray ng isang serious style camellia dahil ika pa niya na ipaparanas niya nga itong Mahika na ang mismong ginamit kanina ni Hinsan sa kanya. At nang papalapit na nga itong kalaban kay Gray ay agad nga ring inihatak ng ating bida ang kanyang Mahika at tuluyan na nga nabalutan si Raj nitong mga ice ni Gray. At nang tuluyan na nga rin itong bumagsak sa lupa ay sabay din ang pagwasak ng mga yelo ni Gray na nakabalot sa buong katawan ng kalaban. At nang inihayag nga ni Happy na isang miyembro nga itong si Raj ng Fire and Flame ay agad namang wika ni Gray na kailangan na nga raw nilang mahanap at makita sila Natsu at Erza. Subalit nababahala naman si Gray nang bigla niya nga makita na unti-unti na palang nasusunog ang mga damit nila Lucy at Windy. Abangan sa ating susunod na chapter review mga kaibigan. Muli na nga magharap ang dalawang anak ng Flame Dragon King na si Igniel na sila Natsu at Ignia. Lahat ng yan ay dito lang sa chapter 161 Flame Reunion. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating channel. At hanggang dito na lang. This is Course Anime at sa muli nating pagkikita mga kaibigan. Paalam!